Grandfather, okay? So, yung si Abraham, lolo ni Jesus Christ. Okay. Si Abraham, dalawa anak niya. Ano yung anak niya isa? Ismail. Panganay. Tapos yung si Isaac is galing kay Sarah. Sino yung nanay ni Ismail? Hagar. You are priest. I know more than you. Actually, I'm a businessman. Because learning is good. So now, you learn much, so you will arrive to the religion of Abraham. Because we as a Muslim, we follow religion of Abraham. We have no new religion. We are Muslim and we have kami Muslim na religion ng Jesus Christ, religion ni Abraham, religion ni Adam, Prophet Adam, at si religion ni Prophet Moses, at si Prophet Muhammad, parehos religion. Okay? So, si Abraham, siya yung lolo ni Jesus Christ. Si Muhammad, ganun din. Lolo ni Muhammad sa Salamis, Abraham din. Dahil yung si Abraham, dalawa anak niya. Ismail, galing kay Hagar, yung pangalawa asawa ni Abraham. Si Isaac, anak ni Sarah. Si Sarah, unang asawa ni Abraham. So, Ismail at Isaac, anong relation? Pinsan. Okay? They are pinsan because anak ni Ismail, anak ni Ibrahim, Ismail, no, kapatid sila. But half brother. But yung anak ni Ismail at yung anak ni Isaac, pinsan. Tama? So, anak ni Ismail, yung mga anak ni Ismail at yung mga anak ni Isaac, pinsan sila. So, na yun, saan ba sino yung si Muhammad? Anak ni Ismail. Si Ismail, anak ni Abraham. Sino yung Jesus? Anak ni Isaac. Galing kay Isaac. Tapos, anak ni Isaac, Abraham. So, na yung si Jesus Christ at si Muhammad, anong relation na yun? Pinsan. Okay? So, Jesus Christ at si Prophet Muhammad, pinsan sila. So, hindi pwede Muslim anti-Kristo dahil si Jesus Christ, pinsan ni Muhammad pala. So, bakit sabi ng mga Kristiyano, Muslim anti-Kristo? Kami maniniwala kay Kristo dahil si Kristo, pinsan ni Muhammad. Si Muhammad, huling propeta. Si Jesus Christ, bago pa kay Muhammad, siya din propeta. Maniniwala kami, nasa Quran yan, si Jesus, propeta ni Diyos. Si Muhammad, huling propeta ng Diyos. At pinsan sila. So, Jesus Christ at Prophet Muhammad, pinsan. So, kami maniniwala, Jesus Christ. Kami maniniwala kay Muhammad. Kami maniniwala kay Abraham. At religion ni Jesus Christ at si religion ni Muhammad, parehos. Ano yung pinakaunang commandment? First commandment. Dapat, you remember. The first commandment. So you are becoming a priest and you are learning, so you should know the first commandment. Anong unang commandment? you should love the Lord your God with all your heart, with all Okay. your mind. Okay. The first commandment, sabi ni Jesus Christ, sa Aramaic. Yung salita ni Jesus Christ, Aramaic. Hindi Tagalog, hindi English, hindi Greek, hindi Latino, hindi Romano. Yung salita ni Jesus Christ, Aramaic. Aramaic. Parang Arabic. Kaya Aramaic, parehos, di ba? So, yung Arabic sa Aramaic, magkapatid. Symmetric language, magkapatid, okay? So, Jesus Christ sabi niya, Shema Israelo, Adonai Elohino, Adonai Ahad. Ano sabi ni Jesus Christ? Tindihan ito? Hindi pa naaral, di ba? Kahit marami priest, hindi na alam yan. Alam ko na yan. Dahil aral ko na ito yung salita ni Jesus Christ. Parang Arabic. So sabi ni Jesus Christ sa mga Israelites, natanong nila, anong unang utos ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, Shema Israelo, Adonai Elohino, Adonai Ahad. Hero Israel, Lord our God is only one Lord. Pagingin o Israel, Diyos natin Panginoon, isa lang Panginoon. Pagingin o Israel, Diyos natin Panginoon, isa lang Panginoon. Sino sabi ito? Jesus Christ. First commandment. Sabi ng mga Katolik, si Jesus Christ ay Diyos. Kung siyang Diyos,
Bakit sabihin niya Panginoon natin, Diyos natin, isa lang Panginoon? Jesus Christ, normal tao, di ba? Hindi siya abnormal, di ba? Okay, bakit kung siya ang Diyos, dapat hindi sinabi niya ganun, na Diyos natin, Panginoon natin, isa lang Panginoon. Dapat sabi niya, ako Diyos ninyo, sambahin ninyo ako. Ano sabi niya doon? Shema Israelo, Adonai Ilahino, Adonai Ahad. Hero Israel, Lord our God is only one Lord. Pakinggan mo mga Israelites, Diyos natin Panginoon, isa lang Panginoon. Paliwanag, si Jesus Christ hindi Diyos. Kaysa basa ninyo buong Biblia, Old Testament, New Testament, wala na sinabi ni Jesus Christ na akong Diyos at ako anak ni Diyos. Wala sinabi ni Jesus Christ. Sabi ng mga Peter, sabi ng tao, sabi ng Paul, wala, hindi sinabi ni Jesus Christ sa buong Biblia. Kaya sabi ko, gusto namin religion ni Jesus Christ at gusto namin religion ni Abraham. Dahil yung religion ni Muhammad at religion ni Abraham, si religion ng Moses, Jesus, isa lang religion. Ano religion? Tanong nila kay Jesus Christ, paano kami papunta sa paraiso? Kingdom of Heaven. Ano sabi ni Jesus Christ? Keep the commandments. Ano sabi niya? Keep the commandments. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Magsunod kayo sa utos ng Diyos. Okay. So yan ang gagawin mo para papunta sa paraiso. Okay. Christianity, yung tao na sumunod sa Christian. Yung Judaism, yung mga tribo ng Judaism. Hindu, lugar ng Indus River, Hindu. Buddhist, galing kay pangalan ng Buddha, Indian. Ano ibig sabihin ng Islam? Ibig sabihin ng Islam, yung tao na sumunod sa religion, yung utos ng Diyos. Yan lang sabihin ng Islam. Dahil Islam, galing sa Salim. Salim means commands. Tas, surrender to the command of God. Magsuko sa utos ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Muslim? Yung tao na sumunod sa utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos gagawin niya? So, unang utos, thou shall not have any God beside me. Huwag na kayo sambahin maliban sa akin. Huwag na samba sa ribolto. Bawal. Sabi ng Diyos, okay. So, sabi ng unang utos, thou shall not have any God beside me. Huwag na kayo samba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, isa lang Diyos. At huwag na samba sa ribolto. Kung hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, saan ka papunta? Saan tayo papunta? Imperno. Kung sumunod tayo sa utos ng Diyos, saan tayo papunta? Paraiso. At yung kabilang buhay, walang hanggang. So, dapat pupunta sa paraiso. Ngayon, sabi mo, hindi ko alam religion ninyo na bagong Katolik, di ba? But yung Katolik na una, yung original na Katolik, Roman Catholic. samba sa ribolto. Yes. Sa Catholic Church, maraming mga ribolto. Ribolto ni Jesus Christ, ribolto ni Mama Mary, ribolto ni San Lazaro kasama aso, ribolto ni San Pedro kasama manok, ribolto ni San Librador kasama karabaw, okay? Ribolto ni Mary Immaculate kasama as. So kung samba ka sa San Lazaro, samba ka rin kay aso. Hindi ka pwede alisin aso, di ba? Kung loot ka ng San Lazaro, loot ka rin yung. So kayo ba, meron kayo na mag-ribolto din? Mga old po. Meron. Sa old. Pero yung mga new nang tinatag mo na ni Santo Papa, yun yung mga bago ng mga saints, hindi na po namin yata. Yung mga old. But you have a idol there in your cross. It's with idol. It's So ribolto. like devotion po. But sabi ng Diyos, bawal ribolto. Di ba? Bakit may ribolto dito? It's bawal, di ba? Di ba sa Bible na wag na kayo gawa ng, sabi na wag na kayo gawa ng imahin. But this is imagery. And you make it. Dinurog niya lahat ng ribolto. Tapos gusto ng mga tao sunugin kay Abraham. Dahil, ano ginawa niya? Sunugin niya lahat ng ribolto. So na yun, ikaw, kung palimbawa, babalik dito sa mundo sa Abraham, papunta sa Catholic Church, anong gagawin niya doon? Durugin niya lahat ng ribolto. Kahit alam niya ito malaking kasalanan, samba sa mga ribolto. So kung kayo na may Catholic, meron kayo na ribolto, papunta si Abraham doon, dinurog niya yung ribolto doon. Okay, so hindi pwede papunta sa paraiso kung gawa ng ribolto dahil utos ng Diyos, malaking utos ng Diyos. Isa pang utos ng Diyos, bawal papatayin. Ano mas malaking kasalanan? Patayin ng bata o patayin ng matanda? Ano mas malaking kasalanan? Kung patayin ng bata na isang araw lang, mas malaking kasalanan.
Kung patay ng bata na hindi pa na pinanganak, ba't buhay na sa loob ng tiyan, mas malaking kasalanan. Dahil masyado siya maliit. Minus siya, minus. Hindi, wala pa siya isang araw. Wala pa siya. Wala pa isang araw, okay. Pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas, Catholic Church. Kaya po, Black Nazaret. Nakita ko sa mata ko na dun sa labas ng Catholic Church, benta ng gamot para sa laglag. Marami. Bakit payag ni pare? Commission ba si pare dun? Ano gusto niya para gawa ng kasalanan, para mag-confess sila kay pare, para may income si pare. Ano ba dahilan yun? Tanong ko lang sa mga pare. Bakit payag ninyo na sa labas ng Catholic Church na binabenta ng marami na vendor, sobra sandal na vendor, benta ng gamot para sa papatay ng bata? Kung palaglag. Paglalaglag, di ba? Maganda o pangit? Ang tingnan tapos nasa harapan pa ng simbahan. Oo, sa harapan ng simbahan. Tapos sabi doon, malaki simbahan. Pinakaisang dakilan ng kasalanan na papatay ng mga bata na walang kasalanan. Wala ka mo. O tapos na yun, papatayin na yung bata, tapos saan papunta yung tao? Papunta sa church, simbahan, Catholic Church. Doon sa Quiapo. Sabi, pare na kasalanan na papatayin yung anak niya. Tapos bibigay siya sa yung pare na yung pera. Para siya yung... bakit siya napatawad? Dapat yung bata na patawad, di ba? Kung ikaw patayin mo isang bata, nahingi mo sa yung patawad doon sa pare o yung sa bata, Bata. hindi pwede na yun, patay na. I don't know po ko. Kaya nga po sa amin is wala po kami confession. Don't having Yes, confession from the because priest. the only can forgive you is only God. Yes po. Nobody, no priest, no Jesus, no Muhammad, no Moses, no Abraham, only God. Almighty Allah, the Creator, yung tagapagligtas. Siya yung nagpadawad. Kaya po yung sa amin bawal po talaga mag-confess sa priest. okay. Direct to God our Okay, confession. maganda. Isa pa, kung papatayin mo, example, ikaw, magsuntok ka sa kanya na yun. Tapos, punta ka sa pare. Sabi mo, pare, suntok ko yung kapatid ko. Patawarin mo ako. Bakit patawarin mo kay... Dapat siya yung sorry sa'yo. Ikaw, sorry mo sa kanya, suntok ka sa kanya. Tapos hingi mo sorry dun sa pare. Hindi tama. Even the God will not forgive you kung hindi siya napatawad sa'yo. Yan ang batas ng Allah sa religion ni Abraham at si religion ni Jesus at si religion ni Muhammad, Islam. Dahil yung religion ni Muhammad, Jesus, Moses, isa lang religion. Yung religion na sumunod sa utos ng Diyos para may ligtas papunta sa... Ngayon, unang utos, pangalawa utos. Hindi ka nasunod na yun. Sabi mo, may revolto ka na. At meron ka na hindi isa lang Diyos. Isa lang ba Diyos kayo ninyo? Sino bang Diyos ninyo? Diyos Ama. Si Jesus Christ. Christ. Son of God. Bakit siya Son of God? Bakit siya sa anak ni Diyos? Anong dahilan? Sino nanay ni Jesus? Mama Mary. So ikaw, anong pangalan mo? Anong pangalan mo, brother? Villas Bernal. Villas. Sino ang tatay mo? Ano po? Si Edwin. Nanay mo? Narcisa. So kung ikaw tatay mo, Edwin, yung nanay mo, Narcisa, so ano relation si Edwin tsaka si Narcisa? Mag-asawa. Okay. So kung Jesus Christ, tatay niya Diyos, nanay niya Mary, ginawa mo si Diyos may asawa na, Mary. Mag-asawa na sila dahil anak nila yung Jesus Christ. So hindi pwede sabihin na Diyos may anak. Si Jesus Christ, alipin ng Diyos, likha pa rin ng Diyos. Katulad si Adam, walang tatay, walang nanay, di ba? Si Jesus Christ, meron nanay, walang tatay lang. Bakit siya nang walang tatay? Dahil gusto ng Diyos, gagawin ng lahat klase ng na likha. Katulad si Adam, walang tatay, walang nanay. Hindi galing sa lalaki, hindi galing sa babae. Si Eva, galing kay Adam. Si Jesus Christ, galing kay Maria, kay Mary. Lahat tayo galing sa tatay-nanay. Kompleto na. Si Adan hindi galing sa lalaki, hindi galing sa babae. Si Eva galing kay lalaki. Si Jesus galing kay babae. Lahat tayo galing sa tatay-nanay. Kompleto na. Kaya, yan lang ang pili ng Diyos na padala kay Mary, Holy Spirito. Sa Quran at sa Biblia, Holy Spirito is Angel Gabriel. Angel siya, Gabriel.
siya katawan tao papunta kay Mary para siya nabibigyan ng utos ng Diyos, yung salita, maging mangyari. So katawan tao siya. Takot si Mary na ano yung lalaki pasok sa bahay niya. Sabi niya, takot ka sa Diyos. Sabi ni Angel Gabriel, ako yung galing kay Diyos. Ako yung mensahero ng Diyos. Bibigay sa'yo ng balita ng karoon ka na anak. Sabi na paano siya nang may anak, wala siyang asawa. At hindi rin siya masama babae. Katulad na yun sa dito, di ba, kahit babae, hindi asawa, walang kasal, buntis pa rin dahil sa boyfriend. Bawal. So sabi ni Mary, paano siya nagkaroon ng anak? Wala siya asawa at hindi siya masama babae. So sabi ni Holy Spirit o Angel Gabriel, yan na anong gusto ng Diyos si Mary kahit walang asawa. Jesus Christ, likha ng Diyos galing kay Maria. So yung excel ni Maria na maging fertilized, walang sperm. So anong relation ni Jesus Christ kay Diyos? Alipin. Likha pa rin ng Diyos. Creation of God. Likha pa rin ng Diyos. Hindi anak ni Diyos. Dahil Jesus Christ, no sperm. Kung sabi mo si Diyos, yung anak, tatay ni Jesus, hindi maganda. Ginawa mo para sa Diyos, may padala ng sperm. So hindi maganda, di ba? So Jesus Christ, alipin ng Diyos, hindi anak ni Diyos. Si Mary, nanay ni Jesus. At hindi siya asawa ni Diyos. At buntis siya dahil sa utos ng Diyos. Kaya, dala siya yung bata doon sa mga Hudyo. Si mga Hudyo, panira sa kanya. Sabi niya, may karoon ka na anak, tapos walang asawa. Parang ganawa mo masama. Ginawa mo kasalanan. But yung mga ibang Hudyo na paniniwala si Miriklo ito, na si Mary na maging buntis dahil sa Muslim, paniniwala kami, si Jesus Christ na likha ng Diyos sa isang miriklo. So, kaya sabi ko, religion namin, religion ni Jesus. Si Jesus Christ, kung magbati siya, anong sabi niya? Assalamualaikum. Kami Muslim, Assalamualaikum. Si Jesus Christ, maniniwala sa isang Diyos at maniniwala na ligtas sa kabilang buhay papunta sa pareso, sumunod sa utos ng Diyos. Kami ganun din maniniwala. Jesus Christ, yung suit niya ganito, di ba? So kami din ganun. May bigote si Jesus Christ. Kami din may bigote. Si Jesus Christ, kung magdasal siya, mahugas siya. Ganun din kami, mahugas kami. Mukha, tapos, ganun din kami, hugas kami bago pang dasal. At si Jesus Christ, kung dasal siya, patira pa siya. Show them how to say. Siya magpatira pa siya. Hindi gawa ng Katolik yan, Muslim ginawa yan. Ginawa ni Jesus Christ, kami din ginawa, patira pa. Yung mukha sa lupa. Okay. Si Jesus Christ mag-fasting siya, hindi fasting niya na, huwag na kain ng karne, gulay lang, hindi. Buong araw, walang kain, walang inom. Ganun din kami. Walang kain, walang inom sa buong araw. So kami nang sumunod kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi kumakain ng baboy. Kahit kailan hindi siya kumakain. Kami Muslim, hindi kumakain ng baboy. Dahil na, sulat sa Biblia, huwag na kayo kain karne na baboy, ito ay marumi. Ganun din sa Quran, bawal kain ng baboy dahil marumi. Bawal kain ng dugo, marumi. At kung katay kami, dapat katay dito para tanggal ng dugo. At kami sabi Bismillah, para malinis na. Para may blessing na dahil sa pangalan ng Diyos. Okay. At Catholic, kain din. Kayo, kain ng baboy. Hindi. O, maganda kung hindi kain ng baboy dahil bawal talaga at marumi. At karoon ng sakit. Katulad sa Pilipinas, pinakamarami tao patay sa heart attack. Number 1 cause of death is heart attack. Saan galing? Baboy. Number 2, stroke. Saan galing? Baboy din. High blood. Okay. So, kaya kung pupunta sa doktor, may heart attack ka, may stroke ka, kain ka na baboy? Oo. Bawal. Siyan bawal sa Biblia, bawal sa Quran din.